Now, in what part Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapatid, no? Ah, ako po isa lang po ang aking tinutukan doon sa hearing. At yan po ay yung pagbabanta ni Sara Duterte sa ating Pangulo at sa pamilya nito. So, tayo po ay nag-live dahil kahapon po hindi tayo nakapag-live, pero tinapos natin yung hearing kahapon. At ngayon naman po ang akin pong tinutukan ay yung tungkol po sa pagbabanta ni Sara Duterte. So, pasok po ang video, yung mga sinabi ni Sara Duterte sa kanyang mga pagbabanta, kung kaya't malakas po ang ebidensya ng kanyang pagbabanta. Congratulations dun sa mga lawyer na ang gagaling nilang sumuri ng video, no? At yan nga po. So, magandang hapon muna po sa inyong lahat. At tayo po ay sama-sama ngayon na magkwentuhan hinggil sa mga pangyayari mula sa mga naipakulong hanggang sa hearing, hanggang sa mga oras na ito na bago po dumating ang super typhoon, tayo po muna ay mag-live, no? At tayo po ay magdasal, mag-ingat, at higit po sa lahat, i-prepare nyo po ang mga dapat nyong prepare sapagkat ngayon po ang dating ng super typhoon. So, yan po ang ating pag-uusapan, no? Itong mga nangyaring ito sa hearing, no? At isama na natin dito yung mga mga naipakulong ni President Bongbong Marcos, no, sa kanyang panahon, dahil wala naman talagang umaksyon sa kanyang sinundan para ang mga taong ito ay pagbayarin sa mga katarantaduhan. Yan po ang panahon ni Rodrigo Duterte na sinundan ni President Bongbong Marcos. Ayan. So, dahil nga po ang si Ideal Dawn. Hello! Thank you. At napansin mo pala ako, ano? Ayan. Sabi ni Ramir, si Ideal Dawn Pimentel Guro, binabati kita. And shout out sa iyo si Ramir Camino, Sara Lustay. Shout out sa iyo Bunsuan, no? At si Sara Mangmangyans. Ayan, Mangmangyans daw. So, natutuwa naman ako sa mga batang ito. So, teka lang po muna, pwede pong humingi ng ilang segundo lang. I-share ko lang po sa aking itong ating live para naman po makapanood yung aking mga nasa group chat ko, no? At wait lang po, kaunti lang kasi maganda po itong kwentuhan natin. Total naman na lahat tayo ay nanood ng ano, no? Nanood tayo ng tawag dito. Oh, ayan, ito pala yung share. Wait lang po, kaunti lang. At para po maraming makasubaybay, no? Kasi marami po sa ating mga kapatid na
hindi po namamalayan, mga busy sila ngayon, uwian na. So, mapapanood nila yung ating yung ating mga kwentuhan, no? And ayan, wait lang po. At akin lang pong, kasi meron pong nag-aabang. Ang sabi po sa akin ay i-ano ko naman daw, send ko naman daw sa kanila ang link pag ako ay nag-live. Kasi hindi raw nila namamalayan. So, sige po, atin naman po silang bigyan ng pagkakataon na makapagkomento, no? Para naman po mas masaya rin tayo sa ating pagko-comment kahit na marami po ang pasaway at bastos na nagko-comment. So, wag nyo na lang po pansinin ang mga nagko-komento dyan dahil talaga pong ganyan na lamang sila at wala na po yata talagang lunas sa mga taong ganyan, ano? So, pagpasensyahan na natin sila. At talaga namang ewan ko kung ano ang magiging ano sa mga taong yan. Kung ano magiging hatol ng panahon ng Panginoon, no, sa mga taong ganyan na wala nang ginawa kundi mambastos, no? Dali lang po, kaunti lang, kaunti pa. Wait lang po at ayun. Aha. Mhm. Dali po, kaunting-kaunti na lang. Oh. Ayan, ayan, ayan. Mamadali na ako. Nagkakamali-mali tuloy ako ng pindot. Copy-link na lang. Okay. Kaunti na lang po. Kaunti na lang. Wait lang po. Sayang naman po yung iba nating kababayan ko hindi makakapanood. Kasi po, isa rin sila sa mga gustong malaman ang mga nangyayari sa ating gobyerno. Yun nga lang po, minsan may mga kakulangan para hindi nila mapanood dyan. Ang iba walang TV, yung iba walang cellphone, pero pag dumarating ang mga anak nilang may trabaho, na ikukwento sa kanila, napapanood nila. Yan. Kaunti pa po. Ayan, okay na. Sige. Okay, thank you so much. Ayan. So, dumako na po tayo sa ating kwentuhan. Salamat po sa kaunting pasensya mga kapatid sa pag-intay ng ilang minuto. Salamat po. At ayan, si Bill Albert. Hello, mabuti naman bunsuan. Thank you so much. Ayan, at si Elsa Baguyo. Shout out sa inyong lahat. Ayan, no? Huwag nyo na muna pong pansinin yung mga nagkukomento ng balahura. Kasi
para sa akin po, yan ay gustong-gusto lang din talagang makapanood ng ating mga sasabihin. Siguro di man nila aminin, sila'y nakakapulot din ng mga aral at natututunan din nila yung tama. So, kahit po ako'y minumura nila, kahit po ako'y kung ano-anong sinasabi, kahit binabastos nila ako, hindi na po ako ang maghihiganti dyan dahil nakikita ng Diyos ang ginagawa nila sa atin. So, ayan pakinggan po natin itong binasa ng isang witness at tinanong ng isang mahusay na abogado. Ito po. At ito po yung sinasabi nating hindi man nila naintindihan bagkus ay iniisip nila na pabor pa rin kay Sara Duterte yung paggawa niya ng pagbabanta. Ito po, pakinggan nyo, ha? Wait lang po. The specific statement, quote and quote, yes, huwag kang mag-alala ma'am sa security ko kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romualdez. No joke, no joke. Nagbilin na ako ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag kang tumigil hanggat di mo sila mapatay. Hanggat di mo sila mapatay sila. And then he said yes. Please proceed, counsel. Thank you. Now, in what particular portion of that video recording that you authenticated of that online media briefing on November 23, 2024, did the Vice President utter those words? If I may, sir, I think we should include the question first. It starts at 1 hour and 15 minutes to 1 hour 17 minutes and 18 seconds, sir. Your Honor, so the witness manifested as an answer to the question in what portion he said, timestamps 1 hour 15 minutes 0 second to 1 hour 17 minutes 18 seconds, and we computed, Your Honor, please, it's a 2-minute 18-second portion of that video. At this juncture, Your Honor, please, bases have been laid. The nation can finally see it. The court will do. We move that 2-minute and 18-second portion of that video be presented at this juncture, Your Honor, please. Yay! The Secretariat is instructed to play the USB given to the tech behind that was observed and witnessed by both counsels for the parties. Ordered. Kindly play the video. Vice President, thank you so much nga po pala sa dala niyong kopya nung Okay. hearing na pumunta kayo for PRRD. Kami yung nasa... So, yan po ang ginawang pagbabanta ni Sara Duterte. Yan po ay naka-video at nakita nating lahat sa social media. Yan po ay na-record sa NBI. At yan po ngayon ang ipresent. At yan po ngayon ang ipinakita. At ang sabi po ng lawyer, ipasa, ano po? We move. Baka akala ng mga DDS is remove. We move. Yun po ang sabi ng lawyer. At ang sabi nga po ay i-present. So, pwede po i-presenta yung video na yun ng pagbabanta ni Sara Duterte kay President Bongbong Marcos, kay First Lady Liza Araneta, and kay dating kay Martin Romualdez. Ano po? So, ibig po sabihin, pasado yung video na yun
ng pagbabanta ni Sara Duterte para siya ay magkaroon ng pinakamatinding grounds dyan sa impeachment niya. So, ano po ang inyong masasabi dyan? I-komento nyo lang po at bigyan natin ng opinyon, ano? At kung balahura po ang komento, hindi natin babasahin. Yun po, mga kapatid. Tayo po ay hindi magmumura dito kasi hindi na po natin kailangang patulan talaga kasi nakakaawa na talaga pag pinapatulan. Pero pag below the belt na po ang kanilang mga pinagsasabi, may aaksyon na po dyan, no? At hindi po sila makakawala. Hindi na po ako magsasalita at bahala na po kung ano ang kasapitan nila. Okay, kasi naging sample na po yung mga ginawa nila kay Attorney Luistro kahapon, no? At basta po yung mga DDS na yan, kung sila po ay mga bastos, ay bahala na po sila, no? Ang nagsalita po na lawyer ay si Attorney Ligutan, no? Si Attorney Amando Vigil de Ligutan, no? Siya po ay isang top-notcher. Ito ang sabi, no? Attorney Ligutan is a top-notch court litigator who has successfully handled various high-profile civil, criminal, and public interest cases. O ayan. He graduated summa cum laude from the University of San Carlos and Cebu with a Bachelor of Arts degree, majoring in philosophy. He later earned his Juris Doctor degree from the University of the Philippines College of Law. He later earned his Juris Doctor in law school. He was a member of the elite UP Law JESAP team and national champion in the 2008 National Moot Court Competition on International Humanitarian Law. Later, presenting the Philippines in elite international competitions in Hong Kong and France with credentials like that. No wonder kung bakit nagmumukhang law student yung lead defense team ni Inday. So mga kapatid, hindi man natin gusto na tayo ay magkaroon sa buong mundo, magkaroon ng isang vice president na dito pa sa ating bansa na natoka na mapatalsik sa pamamagitan ng impeachment. Hindi man natin gusto, hindi man natin inisip, hindi man natin inexpect, pero siya mismo ang gumawa ng sarili niyang bangin na tatalunan niya. Yan po yung masasabi ko dyan sa impeachment case ni Sara Duterte. At itong mga tagasunod nila, tagasunod ni Sara, sana naman magbago na kayo. Sana naman mapag-isip-isip nyo na hindi talaga nauukol na tayo ay maging panatiko. Kasi tao lang din yung mga yan. Kung kayo, mga DDS, ang magkakaproblema, hindi kayo dadamayan ni Sara Duterte. At kung kayo man ay nagpapakamatay para kay Sara Duterte, hindi niya yan iintindihin. Hindi niya yan papansinin. And, eto pa mga kapatid, ang sabi nga ni Attorney Ligutan, mga kababayan, kailan ba naging normal? Kailan ba nangyari sa kasaysayan ng Republika ng Pilipinas na yung pangalawang pangulo ng ating bansa nagbanta, sinabi sa publiko na nakipagkontrata na siya sa isang mamamatay tao upang patayin ang Pangulo, ang First Lady, yung asawa niya, yung pagbabanta ng Vice Presidente sa buhay ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Hindi po yan normal. Yan po ay unang pagkakataon na nangyari yan. Sabi ni Attorney Armando
Virgil Ligutan. Yan. House Private Prosecutor. Yan po, mga kapatid. So, ilan pang abogado ng Pilipinas ang katulad ni Attorney Ligutan na ang pagpanig ay nasa katotohanan? Ilan pa kayang abogado ang mga katulad nila Attorney Shell, nila Attorney Luistro, nila Attorney Leila de Lima, nila marami pa na mga abogado tayo na maaasahan na tayong mga Pilipino ay binibigyan ng pagkakataon na maipaglaban nila ang kaapihan dinaranas natin. Gaya nga ng mga sinabi ni Attorney Luistro kahapon. Saan ka nakakita ng isang tagapaglingkod na ang mahihirap ay lalong pinahirap, na ang bawat gustuhin ay gustong makuha at gamitin sa dahas. Alam nyo mga kapatid, kahapon nung naghihiring po, nung nagtatrial, nagsasalita si Attorney Luistro, alam nyo, sa mga sinabi niya, lahat tama. Tayo talaga dito ang kinawawa ni Sara Duterte. At dahil meron tayong gobyerno na dapat magtanggol sa ating bayan, magtanggol sa ating mga mamamayan, sila yun. Sila Attorney Luistro, sila Attorney Shell Jokno, sila Attorney Leila de Lima, sila Attorney Ligutan. Sila, hindi lang yan, marami pa ang talagang sa pangyayaring ito. Mula noong 2016, umupo si Rodrigo Duterte. Walang nangyari. Puro katiwalian, puro kasamaan. Hanggang ngayon, matatapos na naman ang 2026 at ang ating tanging dinarasal. Sana lahat ng dugo ni Duterte matanggal sa landas ng ating gobyerno. Yan po yung pinakahihiling ko sa Panginoon na sana ibigay sa atin. Sana ibalato na lang sa atin ng Panginoon na maging tahimik, sagana, payapa ang ating bansa. Alam nyo mga kapatid, tayong matatanda, palipas na tayo ng palipas. Ang ating mga apo ang bubukad, parang mga buko ng roses, ng rosas, na unti-unti pa lang silang bumubuka, na sana sa pagbukang yan, may liwanag ng araw, hindi puro ulan, no? May liwanag ng araw at merong magandang simoy ng hangin na magpapatuloy sa kanilang paglago, sa kanilang paglaki. Tayo po ay hirap na sa mga nangyayaring ito. Ang iba po talaga hindi natin maiaalis sa kanila na wag na lang pansinin ang nangyayari sa gobyerno kasi ine-expect nila wala nang magagawa ang mga nakaupo, ang mga matitinong politiko. Pero sa pagkakataong ito, salamat din kay Sara Duterte dahil sa kanyang kabaliwan, nakita natin yung talino ng ating mga kababayan. Pilim-pili. Sabi ko nga, wag natin bitiwan si Attorney Luistro. Hanggang sa Senado, iakyat natin siya. Ngayon na nasa Kongreso pa lang siya, iakyat natin siya sa Senado. Kailangan siya ng bayan. At tulungan natin ang iba nating matitino at mabubuting politiko. Hindi natin kailangang maging panatiko, pero kailangan nating pumili ng the best na mga politiko na maaasahan natin. At kung sino pa yung mga darating dyan na gustong mamuno, gusto tayong paglingkuran ng tapat, gusto tayong ipaglaban, gusto tayong bantayan, gustong ibigay ang karapatan natin bilang mga simpleng mamamayan, huwag nating pabayaan pagdating ng eleksyon. Ang hinihiling ko pang isa, sana si Garcia sa COMELEC matauhan na rin dahil sa mga pangyayaring ito. Ang naglagay ng basura, ang naglagay ng kabusitan sa bansa
ang siya ring mag-aalis sa mga sarili nila at sa mga inilagay nilang basurang iyan, inilagay nilang mga tinik na iyan na nagkalat. Yan po'y sila na rin ang gumawa ng ikaalis nila sa landas ng ating Pilipinas. Alam nyo mga kapatid, natutuwa ako dahil kahit ganito na ang edad ko, I'm 63 years old na po, pero tama po yung sinabi. Sabi nga nung kapatid ko sa anak ko, huwag kang gagaya sa nanay mo na nakikialam sa gobyerno. Kasi gusto ng kapatid ko, kumuha ng nursing yung anak ko para makuha niya sa Amerika. Ang sabi ng anak ko, hindi ko bikibo ang anak ko, ang sabi ng tita niya, huwag kang tumulad sa nanay mo, nakikialam sa gobyerno. Nagkwento yung anak ko, ang sabi ng anak ko, mama, sabi ng tita, huwag daw ako gumaya sa'yo na nakikialam sa gobyerno. Ano naman kako ang sagot mo? At the age of 18 years old, sumagot ang anak ko. Ang sabi ng anak ko, Mama, kapag hindi tayo nakialam sa gobyerno, tatanda tayong niloloko. Wala tayong naiintindihan sa paligid. Huwag natin hintayin na ang gobyerno ang makialam sa atin. Yun ang magandang sagot ng anak ko. Bakit nga baka ko anak? Kasi mama, sa mga nangyayari ngayon, kung tayo walang naiintindihan, mukha tayong tanga. Dahil tinatanga tayo, dahil akala nila, lahat ng bagay, kaya nilang gawin dahil walang nakikialam at pumapalag. So, kailangan natin ang makialam. Kaya ako po, mga kapatid, kahit na nga sabihin pang ganito ng edad ko, nauuna pa ako sa anak ko na makaalam ng mga nangyayari sa paligid. Dahil nakatutok ako. Kaya naglalaba ako, kaya nagluluto ako, kaya naghuhugas ako ng plato, kaya nagpapakain ako ng mga alaga ko, kaya aayos ako ng mga halaman ko, bit-bit ko, cellphone ko, at naka-loudspeaker yan. Kung ano yung mga video na importante regarding sa gobyerno, naririnig ko yan. So, hindi po nakakalampas ang mga nangyayari sa bansa natin kung kaya't ako po talaga'y nakatutok. At naging interesado ako mula nung lumaban ako sa anti-terror law ni Duterte. Kaya po mula noon at nang makita ko sa mga videos, sa mga balita na ang mga pinapatay, ultimong bata, nagtanim ako ng matinding galit sa mga Duterte. Pero ang sabi ko nga at panalangin ko sa Diyos, God, hanggang nandyan lang naman po si Duterte, magtatapang ako, lalaban ako. Pero kung ang bansa po namin ay idudulot mo ng maging tahimik at maging payapa at sagana, masaya ang mga Pilipino, wala na po kayong maririnig sa akin na ako ay galit. Yan po yung sinasabi ko sa Diyos, kinakausap ko. So, kahit na po ako'y timpin-timpina sa mga balahura, mga pambabalahura, tagagawa ng mga picture ko na ninanakaw nila, kung ano-anong kabastusan, andito po ako, hindi ako natitinag sa mga gusto nilang mangyari na ibagsak ang aking pagiging vlogger, ang aking pagsasalita. Hindi po. Ako po ay nagpapakatatag sapagkat ako po ay may prinsipyo, paninindigan at higit sa lahat, pag sinabi ko, ginagawa ko. Kaya po mga kapatid, tayo po, subaybayan natin ang lahat ng nangyayari sa ating paligid. Eto, pakinggan nyo naman po itong sinasabi ni Sara Duterte. Bibigyan din natin to ng opinyon. Hindi nais agawin o pangunahan ni Vice President Sara Duterte ang anumang kilos protesta para patalsikin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
Iginiit ni VP Sara na may sinumpaan siyang mandato na ipagtanggol ang saligang batas, kaya't hindi siya gagamit ng iligal na paraan para lamang makuha ang kapangyarihan. Mas nanaisin pa niya nitong manatili sa tungkulin ng Pangulo at makita ng publiko ang kanyang tunay na pagkatao. Yan. So, ito nga, si Sara Duterte, nagpapakita ngayon ng pagbabait-baitan, Wala daw siyang plano, Ulitin natin. Ito, sabi niya. Gusto ko makita ng taong bayan hanggang sa dulo kung gaano ka walang hiya si BBM. Hindi nais, agawin o pangunahan ni Vice President Sara Duterte ang anumang kilos protesta para patalsikin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Iginiit ni VP Sara na may sinumpaan siyang mandato na ipagtanggol ang saligang batas, kaya't hindi siya gagamit ng iligal na paraan para lamang makuha ang kapangyarihan. Mas nanaisin pa niya nitong manatili sa tungkulin ng Pangulo at makita ng publiko ang kanyang tunay na pagkatao. Hindi niya raw gustong agawin at para daw makita ng taong bayan ang pagiging anong klaseng tao ni President Bongbong Marcos. Late ka na, Sara. Bago ka pa nagpagawa ng ganyang script. Alam niyo mga kapatid, ang gagaling gumawa ng script na kasinungalingan ng mga tao ni Duterte. Si Sara Duterte, maniniwala kayo na ganyan ang pag-uugali? Wow, Sara, nakakaawa ka naman. Kung sana, mulat sa pool nakitaan ka namin ng pagiging mababang loob, At kung ang iyong pinagmanahan ay hindi katulad ni Rodrigo Duterte, wow! Papalakpakan kita, Sara! Maniniwala ako sa sinasabi mo dahil kapwa babae kita, pero naknang tinapa ka naman! Ano naman ang katatapusan kaya ng paglilingkod ni President Bongbong Marcos kung sakaling ang sinasabi mo ay totoo? Wow! Nakita na namin. Sa pagkakataong ito, nakita na namin ang trabaho ni President Bongbong Marcos. Ako nag-iintay lang. Ako nandito lang. Neutral lang ako. Kung sinong gumagawa ng mabuti, tinitingnan ko. At kung sinong gumagawa ng kasamaan, lalaban ako. Ito ang nakikita ko, Sara? Sara, ngayon na ikaw ay mai-impeach, ngayon na ang buong bayan o taong bayan ay nagtatangkang wala ng Duterteng mauupo sa gobyerno. Ngayon, nagbabait-baitan kayong magkakapatid. Alam mo, trabaho talaga yan ng mga mandarambong, ng mga mapanlinlang. Alam mo, Sara, hindi mo malilinlang. Kahit ang katulad ni Aling Marie, hindi mo malilinlang. Pwede ko rin kayang gawin yan. Magbait-baitan ako sa mga DDS. Pero hindi. Pinaninindigan ko talaga ang pagiging Aling Marie ko sa mga DDS mo para matuto sila. Wala sa kanilang boses ko, wala sa kanilang utak ko. Kaya kung ano ang gusto kong gawin para matauhan yung mga DDS na yan at huwag gumaya ng tuluyan sa pag-uugali mo. Kahit murahin nila ako, kahit bantaan nila ako, kahit anong gawin nila sa social media sa mga picture ko, wala akong pakialam. Now, Sara Duterte, mahiya ka naman. Dahil hindi ka nga gagawa ng mga illegal na hakbang, pero meron kang mga binabayaran para sila ang gumawa para sa'yo. Mahiya ka naman, Sara. Yung mga nagkalat na DDS dyan tuwing merong rally. Saan kukuha yan ng kautusan na kanilang susundin? Hindi ba't sa'yo? Hindi nga yung mga nagrarally ang namumuno.
Pero meron kang mga leader, kagaya niyang nila Banat Bay, nila Mocha Uson, nila Badoy. Marami pang iba, yung mga abogado, mga kongresistang DDS mo. Saan makakarating yung sinasabi mo? Paano kami maniniwala na ikaw ay matinong vice-presidente ni President Bongbong Marcos? Pasado na nga yung pagbabanta mo Tapos ngayon, bigla kang bubuelo, bigla kang magmamalinis. Mahiya ka, Sara. Mahiya ka, Sara. No? Mahiya ka. Babae din ako. Kung ano yung kaya mo gawin, baka masigit pa ang kaya ko gawin. Wala nga lang akong pera. No? Yun lang ang pagkakaiba natin. Mayroon kang billions. Ako ay hundreds lang. No? Pero, pagdating sa utak, sa diskarte, sa tama, at sa mga galawan na swak para sa mamamayan, siguro naman hindi ako magpapatalo sa'yo. No? Ha, Sara? Sara, kung ikaw man ay humawak ng ilang beses, humawak ka ng Davao at ngayon humawak ka sa nasyonal, wala akong ibang sasabihin sa'yo kundi manlilinlang ka, mandarambong ka, anak ka ng isang berdugo na hindi dapat pagkatiwalaan kahit kailan. Yun ang pagkatao mo, Sara, kaya wag ka nang magmagaling. Sabihin mo dun sa mga gumagawa ng script mo, luging-lugi ka dahil hindi mo napaniwala si Aling Marie sa mga pinagsasabi mo. Sorry ka, lahat ng kabaitan, lahat ng kasinungalingan ninyo sa social media, kayo ng mga DDS mo, kokontrahin ko. Sapagkat totoo na kayo'y mga mapanlinlang, mga fake news maker, mga nagbabayad sa iyong mga inuutusan. Sitting pretty ka, nangangain ka lang ng popcorn, nagkukukot ka lang ng mani habang nanonood ka sa mga nangyayaring kaguluhan dyan sa gobyerno dahil sa kagagawan mo. Yan, ganyan ka, Sara Duterte. Kaya never kitang paniniwalaan at ang boses na ito ang sisigaw na ikaw ay isang mapanlinlang. Ganon ka, Sara Duterte. Ganon ka. No? Ha? Huwag mo kami linlangin. Hindi pa pinanganganak ang taong manlilinlang sa pagkakataong ito sa mamamayang Pilipino, sapagkat nandyan ka pa na mapanlinlang. No. Kaya no way, wala kang magagawa. Hindi ka namin paniniwalaan at kahit kailan, wala na kaming tiwala sa mga Duterte. Magbait-baitan man kayo, isubsob nyo man sa kalsada mga pagmukha nyo para lang kaawaan kayo. Never. Hindi yan taghigante. Tama lang yan. Tama lang yan. Para mismong ikaw ang makaalam kung anong kagagahan, kung anong kabaliwan, kung anong katarantadahan ang ginawa mo sa bayan. Hindi lang sa pera, yung pag-uugali mo, yung paghahasik mo ng kawalanghiyaan, yung pagpapamana mo ng kabubuan at katangahan sa mga taong inosente. Hindi pa inosente yung mga DDS na pinaboto nyo sa inyo, na dinaan nyo sa pera, dinaan nyo sa drugs, dinaan nyo sa mga bulaklak ng dila nyo. At ngayon, gaya ni Rodante Marcoleta, nakulong. Gaya ni Mike Defensor, nakulong. Nasaan kayo ni Gloria Arroyo? Inyo bang tinulungan? Nakaligtas ba sila sa kanilang katarantaduhan na sinunod mula sa inyong mga utos? Wow! Nasa na ang 18 Marines? Yang mga magnanakaw na nakademanda pa. Sa palagay nyo ba kayong mga nakademanda ng mga senador na nagnakaw sa flood control project, kayo ba'y maililigtas ni Sara Duterte? Ikaw, Cayetano! Ikaw, Pia Cayetano! Kayo! Nasaan ang mga utak nyo dati? Nauna kayo kina Duterte na umupo. Wala pa ang Duterte, nakaupo na kayo. Hindi kayo dati ganyan. Pero nung umupo ang mga Duterte, nasilaw kayo sa kasinungalingan, nasilaw kayo sa mga pangako, nasilaw kayo sa pera, nasilaw kayo dahil nakapagpayaman kayo ng gusto nung panahon ni Duterte.
Di ba? Aminin nyo. Aminin nyo. Ha? Aminin nyo na totoo ang sinasabi ko. Ha? Kaya kayo nagkakaganyan. Nagpakasira kayo. Kapatid nyo na ang nakikiusap, hindi nyo pa rin pinakinggan. Di ba? Kahapon, paano distraction ang ginawa ng dalawang Cayetano na to? Dinistract nila ng husto, ubos oras, nagdadadaldal ng wala sa panahon, nagdadadaldal ng wala sa hulog. Si Peter Cayetano at si Pia Cayetano naman, ha? Nagyabang din. Pero, umubra ba sa taong bayan ang mga kayabangan nyo kahapon sa trial ng impeachment case ni Sara Duterte? Wala, pinagtawanan lang kayo. Mabuti na lang, si Robin Padilla sumausaw. Yung galit ko sa magkapatid, natawa na lang ako. Nung sinabi ni Robin Padilla, nanghihiram lang siya sa Google. At sinabi ni Robin Padilla na siya'y graduate din naman. Kasi nagyabang yung dalawa ha? Sabi ni Pia Cayetano, eto, ang sabi ni Pia Cayetano, no, ha, eto, mga kapatid ha, sabi ni, dito ang sabi ni Pia Cayetano, siya ay graduate sa, ano ba to? Si Cayetano, UP. Tapos si ano naman, teka, sandali, asan na ba yun? Ito ang sabi. Sabi ni Alan Cayetano, Ateneo Law ako. Ateneo Law ako. Ang sabi naman ni Cayetano Pia, UP ako. Ayan. Ang sabi naman ni Robin Padilla, UP rin ako. University of Prison. O, di ba? Di ba? Sino kayang nainsulto? Di ba yung magkapatid na Cayetano? Nainsulto ni Robin Padilla? Paandarin po natin yung isip natin kung paano nainsulto ni Robin Padilla itong mga Cayetano. Isipin nyo, UP at Ateneo, graduate ang mga Cayetanong ito. Pero, ano ba ang kategorya nilang tatlo? Pare-pareho lang sila, di ba? Pare-pareho lang silang senador. Pare-pareho lang din silang magkasama sa team ni Sara Duterte. Pero, si Robin Padilla, sabi niya nga, UP rin ako, University of Prison. Pero, magkapantay lang sila ng sitwasyon. Pareho lang silang tao ni Duterte. Pareho lang silang senador. Kaya po yun ang ating isipin, mga kapatid. Walang mataas at walang mababa sa ating mga nilikha ng Diyos. Lahat tayo pantay-pantay, magkakaiba lang ng sitwasyon. No? Kaya huwag kayo matatakot, mga kapatid. Huwag kayong maduduwag na sumigaw kahit sa social media. Hindi nyo man magawang sumigaw sa kalye, sumigaw kayo sa social media. Sapagkat tayo pare-pareho. Huwag nyo isipin na mataas sila. Kasi pag iniisip nyo na mataas sila, doon kayo maduduwag. Doon kayo manliliit. Iisipin nyo, baka kasuhan kayo, wala kayong panlaban, wala kayong pera. No! Hindi nyo dapat isipin yan. Ang panghawakan nyo ay ang tiwala sa Diyos at ang inyong talino, ang inyong kakayahan, at higit sa lahat, ang katotohanan. Yan po ang aking maipapayo sa inyo, mga kapatid, no? At eto pa, alam nyo, si Robin Padilla, kahit ganyan yan, nakakapagdulot yan ng nagiging, ang pantanggal ng stress. Stressless ka. Wag na lang natin siya talaga kawawain ng gusto kasi sa totoo lang inaamin naman niya. Nanuniwala naman ako sa kanya. Tatapusin na lang natin sa kanya ang termino niya at wag na natin paulitin pa, kasi nakakaawa pag laging napipintasan ang isang kababayan. So, yan mga kapatid, no? Sorry po. Nangangat yung lalamunan ko. So, ako po yung natutuwa dito kay Robin. Pero dito sa magkapatid, sukan-suka ako.
Napakasimple lang si Aling Maria, no? Hindi ko na mamura eh. Alam niyo po mga kapatid, hindi naman talaga ako palamura. Ako lang kaya nilalampasan ko na lang yung mga sinasabi ng mga DDS para wag na ako makapagmura. So, ayan. Ang sabi pa ni Sara Duterte, in this bloodbath and blood's dewning, I will be blooded but unbowed. Sabi niya. Yun daw bloodbath na sinabi niya ay gagawin na naman daw panlaban sa kanya para siya ay mapatalsik sa pwesto. Gagawin na naman daw issue ito. Pero hindi daw siya yuyuko kahit kailan. Di wag kang yumuko. Hindi naman namin kailangan yumuko ka eh. Ha? Alam mo Sara, yung pagiging mayabang mo, yan ang magpapayuko sa'yo, hindi kami. Alam mo ba Sara, ang kapalaran, di mo man hanapin, lalapit dudulog kung talagang iyo. No? Kaya kahit anong sabihin mo, Sara Duterte, hindi kami matitinag sa mga sinasabi mo, sa mga pinararating mo, sapagkat yan ay isang pang-iengganyo lang sa mga ginawa mong bobo at tanga para manatili sa poder mo kahit ikaw ay mapapatalsik na sa gobyerno naming ito. No? Ganyan nga, palakasin mo lang ang loob mo, Sara. Ganyan talaga. Eto pa, no? May nagsabi pa. Mga ka-DDS, ipakita natin ang ating pagmamahal kay Tatay Digong at Inday Sara. Walang kakain at walang iinom hanggang makauwi sa Davao. At ang si Tatay Digong at maging Pangulo si Inday Sara, solid Duterte forever. O ayan! Nakaw! Ito napakasarap pakinggan eh. Ha? Solid Duterte forever. May forever ba? Buti pa kayo may forever. Ako wala. Natatawa naman ako talaga dito. Bakit kayo nagkaganyan? Mga kapatid na DDS, bakit kayo nagkaganyan? Anong nangyari sa inyo? Ipinanganak ba kayo ng nanay nyo para kalimutan nyo yung mga nanay at tatay nyo at si Sara Duterte ipaglaban nyo ng todo? Kayo ba'y gumawa na ng kabutihan para sa tatay at nanay nyo? Ha? Yan ba tatay at nanay nyo ay naipaglaban nyo? Sa mga nanlalait minsan, sa mga nanloloko minsan sa kanila, nagawa nyo na bang ipaglaban sila? Tingin ko hindi. Pag nagkwento ang tatay at nanay nyo na may nagwawalang iya sa kanila, siguro una-una pa kayong nagtatago sa sulok dahil ayaw nyong madamay. Pero kay Sara Duterte, kay Verdugo, anak ng tinapa, gagawin nyo pang wag lumamon para lang ipakitang mahal na mahal nyo sila. May nagsabi na ba sa inyo mga DDS na forever nyong mamahalin ang inyong magulang, ang inyong asawa, ang inyong mga anak? Ewan ko kung saan nyo pinagkukuha yung mga utak ninyo. Ay, nakaw. Yan ang sinasabi ko sa inyo mga DDS. Tantanan yung pagiging tanga at bobo. Talagang wala kayong mararating. Si Sara Duterte palakpak ang paat kamay sa inyo. Pero, pag kayo'y nasa kapahamakan na, goodbye! Di na kita kilala. Yan ang sabi ng utak ni Sara Duterte. Maaari nga sabihin niya pa, goodbye! Mga tanga kayo! Ha? Hindi ko sinabi sa inyo, sambahin nyo kaming mga Duterte. Kayo ang sumamba. Yan, ganyan kayo no? Ha? Meron akong alam na isang bata, pagdating sa kapatid, pagdating sa magulang, napakasama ng ugali, napakadamot, meron siyang matatag yung buhay niya, may pera siya, no? Pero, kung hindi ka magsasabi na pahiram o pahingi, hindi niya bibigyan. Walang kusa, pero tinapa. Pagdating kay Sara Duterte, concern na concern. Bakit daw ganon? No? Pero ayaw niyang tawagin siyang DDS. Ikinahihiya niya na DDS siya. Pero simpatya niya na sa mga Duterte. Sinong niloloko nyo?
ang sarili nyo, di ba? Nagagawa nyo ang pagdamutan ng pagmamahal ang inyong mga kadugo. Pagkatapos, ang mga Duterte, ibibigay nyo kahit mapahiya kayo. Ay, naku naman, ano ba naman yan? Ba't kayo nagkaganyan? Awang-awa naman ako sa inyo. Oh, gaya niyan, kayong mga DDS, pinagmumura ko na. Nandiyan pa rin kayo sa harapan ko, nagkukomento. Pinipilit nyo pa rin patulan ko kayo. Hindi na. Di ko na kayo papatulan. Hayaan ko na lang kayo dyan. Siguro nga miss na miss nyo lang ako. Kaya nandiyan kayo palagi. Pero never kong papatulan ng mga pambabalahura nyo. Kasi alam nyo, digital ang karma. Okay. So, yan po ang sinabi, no? Hintayin daw ni Marcos na matapos ang kasamaan. Hintayin daw natin na matapos ang termino ni Marcos, manatili sa upuan si Marcos dahil para daw makita natin ang mga kasamaang ginagawa ni Marcos. Eto si Sara, na to naawa na to sa sarili niya, nagtatapang-tapangan lang to Pinipilit niya lang maging matapang sa sarili niya kasi ang laking kahihiyan nitong kanyang haharapin Napakasakit sa isang tao na ikaw, wow, naging vice-presidente, naging mayor ng Davao, naging anak ni Verdugo, anak ng tinapa. Sayang nga naman yung tapang, Kaya, inilad. Alam mo, Sara, ang tingin ko sa'yo, eto, prangkahan tayo, Sara. Alam niyo mga kapatid, ang tingin ko dito kay Sara Duterte, ngayon na siya ay dumaraan sa oras na matino ang utak, napapag-isip-isip niya yung kanyang mga pinagagawa. Kaya, ang katotohanan, wala nang laman utak niyan Kaya nagpapagawa na lang yan ng mga script. Babasahin niya na lang habang kinukunan siya ng picture. No? Kahit sa sarili niya, niloloko niya yung sarili niya Hindi siya tapat Hindi siya makapagsalita na magaganda para sa bansa. Hindi siya makapagsalita, hindi siya makapag-isip ng ikabubuti ng lahat. Wala. Kasi tuyot na yung utak niya. Kung wala siyang bitamina na hinihigop o sinisinghot, hindi siya makakapagyabang sa harap ng camera. Sa harap ng camera, excuse me po. Hindi siya makakapagyabang at hindi siya makakapagsalita. Saan ka nakakita na vice-presidente na imbis tulungan ang kanyang presidente ay gusto pang sulutin ang pwesto? Saan ka nakakita ng vice president na ipinagkatiwala ang edukasyon ng kabataan, pero ano ang ginawa? Nilustay ang pondo. Tinuruan ang mga bata na maging sanggano. Saan ka nakakita ng vice president na walang ginawa kundi mamundok gamit ang motor? Saan ka nakakita na nag-aalaga ang vice president ng mga fake news maker, mga trolls, Saan ka nakakita na ang isang vice president ay palaging kung ano-anong ginagawa lang sa TikTok, sa social media, lahat ng mga walang kwentang gawain, yun ang ginawa ng vice-presidente. Saan tayo nakakita niyan? Dito lang, di ba? Sa atin, sa Pilipinas. Ngayon lang since 2022. Pero nung 2016, ang tatay niya naman ang gumanap bilang presidente. Sa kayo nakakita na presidente ngayon ay nakakulong sa dahig? Sa kayo nakakita na ang batas sa Pilipinas ay hindi pinansin ang mga Duterte kahit gumagawa ng kahayupan? Sa kayo nakakita na hinawakan at pinalaya ng mga Duterte ng isang presidente ang mga nakakulong dahil siningil sa kanilang mga pagnanakaw? Ngayon lang, di ba? Sa pamilya Duterte lang na umupo sa nasyonal. Noon lang tayo naka-encounter ng mga ganyang klase ng tao sa ating Pilipinas. So,
ano po talaga ang dapat natin gawin. Huwag natin payagan na makabalik pa ang mga Duterte sa pwesto at huwag na natin hayaan na makatakbo pang muli sa gobyerno. Forever, yun ang dapat na forever. Yung hindi na dapat makabalik sa national government. Kasi yung national government po, lahat na yan sakop talaga Hindi katulad nung sa Davao lang sila, hanggang Davao na lang sila. Diba? Ano man ang gawin nila, ang kakastigo sa kanila, taga Davao lang. Pag ikaw ay sa national na, umupot, diyan ka na nagkasala, buong Pilipinas na, maging sa buong mundo na, makakalaban nila. So, hindi yata alam ni Sara Duterte yun. Walang ginawa kundi maglakwat siya. Naghahasik ng lagim sa iba't ibang bansa. Dahil, ayan na, harap na siya sa impeachment, harap na siya sa kung ano-ano pang kaso. Once na si Sara Duterte mawala sa pagiging Vice President, lalabas ang lahat ng ikakaso sa kanya at sigurado, kulong din siya. Kaya yung mga kapatid na nangangarap maging presidente at ikinakalat ng mga DDS na kung wala daw si Sara ay meron pa raw baste at meron pa daw pulong. Sino may sabi sa inyo na magtatagumpay pa rin ang dalawang ugok na yan? Sino may sabi sa inyo na magkakaroon ng presidenteng drug lord ang Pilipinas? Maya naman kayo. No? Masakit, no? Mga DDS. Masakit isipin na ang katotohanan ay nalalantad dahil rin sa inyong mga kagagawan. No? Yan po ang masasabi natin mga kapatid. At ito nga, no? Aha. No? Yan, bumisita kasi yun pong impeachment trial, tuloy-tuloy yan kahit magkusapang mag-resign si Sara Duterte. Hindi po yan mawawala at hindi yan matatapos ng ganun-ganun kahit siya'y mag-resign. No? Hindi po maaawat ni Sara Duterte yan ang kanyang pagre-resign. Tuloy ang laban. At si Marcoleta, dinalaw ni BP Sara, kuno, no? BP Sara visits Marcoleta at PNP General Hospital. Oh, lahat na lamang ng nakukulong na mga tao ni Duterte nagkakasakit. Habang noong panahon na ang ating ABS-CBN ay siglang-sigla sa pagpapasara dahil may mga anomalya na pala silang ginagawa. No, ayaw nila na mababalita. Kasi noon kasagsagan ng ABS-CBN talagang maraming taga-subaybay. Kaya ito si Marcoleta, numero 1 nagpasara yan. Hindi inisip ang mga kababayan natin na mawawalan ng papa, mga babies, mawawalan ng dede, mawawalan ng kanin at ulam, mawawalan ng Jollibee, mawawalan ng McDonald's. Alam niyo mga kapatid, nung time na ipinasara yan ni na Marcoleta ang ABS-CBN, nakikipaglaban na ako. Andun ako nun Nung nag-lightning candle kami doon, tapos nag-rally kami doon. Andun kami, kasama ko yan sina, yung nasa YouTube na naghamon kay Duterte ng barilan, no? Nandun kami niyan. At pati yung ibang mga grupo. Talagang iyak din ako noon. Umiyak ako noon kasi nawalan na kami ng kabibili ko lang nung kabibili ko lang nung yung ginagamit para magka-signal. Kabibili ko lang. Tapos nanonood kami, biglang nawala, nag-blackout na ang TV. At sa social media nalaman ko na mga bata galit na galit. Sabi niya, "Mama, wala na ang ABS-CBN." Nalungkot talaga ako. Kaya yung galit ko sa mga Duterte, sagad talaga. Kasi lahat ng ikinasisi ako, tinanggal ng mga hudas na yan. Libangan ko yun ha? Libangan ko ang ABS-CBN, may mga sinusubaybayan pa ako dun ha? Ngayon, itong si Marcoleta,
Tama mga kapatid. Masdan nyo, no? Isipin nyo, ang Diyos hindi natutulog. Talagang para ding korte sa Panginoon. Yung hatol niya, para ding korte. Alam niyo, pag ikaw kinasuhan, abuti ka 3 taon, saka mo malalaman ng desisyon sa'yo. Si God, hindi pa nga umabot ng 1 taon, dumarating na yung kanyang, yung kanyang hatol, di ba? Ang dami, di ba? Pero, kadalasan talaga, matagal. Gaya niyan, panahon pa ni Duterte si Marcoleta, pinasarang ABS-CBN. Hindi niya inisip yung ilang libong tao na nagutuman, na wala ng trabaho ng dahil sa kanya. Eto na. Dumating na ang hatol ng nasa itaas. Wala na, no? Walang bail. Pero gusto pa nila kay Tano na maka-attend sa hearing ang dalawang sikat na mandarambong. Kasi mga plunderer meaning ng plunderer, mandarambong. Si Estrada at si Marcoleta gusto pa rin nila na maka-attend sa hearing ng impeachment case ni Sara Duterte. Nakakatuwa dahil ang DDS Senators Congress, mga representative na DDS, sila, no? Intact. Kasi, alam niyo bakit sila intact? Kasi sila, may diktador. Tayo, na mga nasa tama, gumagamit tayo ng utak. May kanya-kanya tayong opinyon. Pag yan ay pinagsama-sama yung mga opinyon nating tama, marami tayo na impluwensyahan. Pero itong mga DDS na ito, kahit abogado, senador, kongresista, gaya niya ni na, sino tong mga batang usbaw na kongresista, mga representante. Si Respicio, nabaliw na rin. Si Barsaga, si Libiste, diba, mga kongresista yun na DDS. Yung isa, magpapakamatay na raw para kay Sara. Pagkatapos, di ba yung mga senador na yan, sila Marcoleta, yan sila Cayetano, yan sila, kasama pa nga si Chis dyan dati. Ewan ko lang ngayon, Alam niyo mga kapatid, ang nangyari, sila, meron silang, kung hindi scripted, may diktador sila na binabayaran. Kaya intact talaga sila. Kahit yung mga DDS, well-trained talaga yan ng mga ulaga sa China, dito sa Pilipinas, dyan sa mga, yan po ay mga walang utak talaga. Yan po ay tinuturuan. Samantalang tayo na nasa katotohanan, hindi na natin kailangan yung kanilang mga na yan. Hindi na natin kailangan yung mga script na yan. Gaya ko, wala naman akong hawak na papel para magbasa pa ako ng mga sasabihin ko, pero dire-diretso yung bibig ko. Alam niyo bakit? Kasi, nasa katotohanan tayo. Hindi natin pwedeng tahi-tahiin lang yung mga kwento. May pinagbabasihan tayo na bibigyan natin ng katwiran at opinyon. Diba? Kuro-kuro at suhestyon. Yun po kasi yung karapatan natin mga kapatid. So, etong pangyayaring ito na si Marcoleta ay dinalaw pa ni Sara Liu, no? Sa General Hospital. Lahat sila nagkakasakit, Lahat sila nagkakasakit. Ayan. Wait lang po at may bibigyan lang ako ng leksyon kasi ginamit pa yung profile pic ko, no? Yan, di na po makakapang walang hiya sa mga comment. So, ang nangyari po, dito kay Marcoleta, siningil na siya ng pagkakataon. Siningil na siya ng panahon. At yan na ang oras. Pero, pinipilit pa rin lumusot. Dinalaw ni Sara Duterte, baka mamaya meron na naman panibagong arte ang mga artistang nakakulong. Baka mamaya may mga drama na naman silang gagawin. Alam niyo, pag pupunta si Sara Duterte sa mga ganyang klase ng kanyang mga alipores, nakakapag-alala dahil
malamang may panibagong drama na sasabihin at gagawin. Baka naman iutos na ni Sara Duterte, magpatay-patayan ka na, huwag kang huminga ng 1 oras. Nakakatuwa, ano po? Baka sabihin naman, sige, kunyari, magpatay-patayan ka na para ilabas ka na ng tuluyan at tumakas ka na. Nako, yan pong mga ganyang style, alam niyo yung mga ginagawang yan ni Sara Duterte, mga pagdalaw-dalaw, pampalubag loob yan para huwag kumanta. Pagdating sa investigasyon at takot si Sara Duterte na yung mga nakukulong na yan ay ilaglag siya sa mga katotohanan, ano? Kasi si Marcoleta nahuli yan sa kanyang kadaldalan na marami daw talaga nagbigay sa kanya, kaya lang pinakiusapan daw siya ng mga nagbigay na wag i-mention ang kanilang mga pangalan. Ngayon, ayan, si Sara Duterte dumalaw sa kanya. Baka kung ano ng pangako, baka kung ano-ano naman mga itinuturo, yan, ma-allergy na po tayo sa ganyang klase ng mga style ni Sara Duterte. Hindi na po talaga mapagkakatiwalaan. Okay, Duday, hello, shoutout sa'yo, Bunso, si Miga Star, mamaya ko babasahin ang mga comment nyo, ha, kasi talagang, maraming nanggugulo. Oy, thank you so much sa support, Miss Lorena Van Dalum, thank you. Okay, si Jelwa Ana, ayan, si Flavi, ayan. Tinatanong kailan ako papanaw. Ay, hindi pa ako papanaw. May mission pa sa akin ng Panginoon. Huwag mo siya pangunahan, masama yan. Baka mauna ka sa akin. Ay, nakaw, malungkot. Alam niyo, huwag niyo pangungunahan ng Panginoon kung kailan tayo kukunin. Kasi siya lang ang masusunod, no? Ang ipagdasal ninyo, hanggang kailan kaya kayo mabubuhay para meron, sabayan nyo pa rin ako sa akin pakikipaglaban. Kung ako'y nakikipaglaban sa bayan, kayo na may nakikipaglaban sa akin, tingnan natin kung sino matira ang matibay. Okay, so ayan mga kapatid, meron pa dito lubos-lubosin natin kasi minsan-minsan lang ako makapag-live Masaya naman mga kapatid, ayan. Eto, nanakot na naman si Badoy, Ayan. Warning! Ang bumoto sa impeachment ni BP Inday, sisiguraduhin ng buong Pilipinas matatalo sa 2028. Ooh! Badoy, kailan ka pa naging manghuhula? At sino ka naman para manakot sa mga boboto? Alam nyo, kaya si Chis Escudero ay, eto pananaw ko lang to, opinion ko lang. Hindi ko sinabi na ganito nga ang nangyari, pero ito lang yung pakiramdam ko. Excuse me po, mga kapatid. Unang-una, dinampot si Mike Defensor at si Marcoleta. Sabay, kasama yung si Espiritu. Sabay sila nadampot. Kita naman natin, totoo, si Jinggoy, nakakulong na. Diba? Nakakulong na si Jinggoy. Ilan na nabawas sa Senado? Si Bato de la Rosa, tanggal na. Diba? Tanggal na. Ilan na sila? 3 na. Ilan sila ng mga DDS? 13. Tinanggap pa ni Chis Escudero yung pagiging presiding officer. Sa pagiging presiding officer ni Chis Escudero, di na siya pwede bumoto. Di ubos na. 9 na lang. Paano pa sila makaka-16? Secret. Huwag kayo maingay, Secret. Diba mga kapatid, opinion ko lang yun, Hindi ko nga alam paano ko naiisip yun Wala naman ako nakakausap, di ako lumalabas ng bahay. Wala naman ako nakakausap ng mga politician, wala naman ako nakakausap ng mga taga-media, wala ako nakakausap. Basta takbo lang ng utak ko yun. Basta alam ko, ganun. Matalino! Matalino talaga ang lumikha. Diba? Safe.
mga senadores na matitino. Hindi nakapanakit ng damdamin ng presidente. Kasalanan nila eh. Kung bakit sila nakulong. Kung bakit sila nawala sa numero 3 eh. Kailangan pa naman sila ni Sara Duterte. Di ba? Tapos, pinipitasan nila si SP Win Gatchalian. Di daw pala kayang mag-presides. Usbaw pala itong mga nagsasabing ganyan. Oy, kayo man ang lumagay sa kalagayan ni SP Win Gatchalian. Ganon din gagawin nyo. Di kayo marunong ng mga strategy. Wala kayo utak. Kahit ako, kahit kaya ko mag-preside, kukunin ko si Escudero. Malay ko ba kung si Escudero kusang nagpresenta na mag-preside. Bakit? Kung ayaw niya bumoto para di siya makasakit ng damdamin ha? Di nila alam yun, Hatol kayo ng hatol na tanga si Gatchalian. Hatol kayo ng hatol na hindi kayang mag-preside. Buwang pala kayo Bagay yung mga salitang buwang sa inyo. Di kayo nakakaintindi. Bit ka nga naman magpipreside. Bit ka nga naman boboto pa. Namamangka ka sa 2 ilog. Nakaw. Sus Mariosep. Naku po. Oy, Cecilia Terry Balbuena. Alam mo ikaw, kung di ka marunong kumilala sa kapangyarihan ng Diyos, wag mo ko turuan. Of course, sa bawat galaw natin, dapat naiisip natin ang Panginoon. At kailangan nating i-share. Kasi maraming demonyito dito na nanunood at nagkukomento ng kawalang hiyaan. No? Sino ka naman para pigilan ako na banggitin ng Panginoon? Ha? At sino ka? Huwag mo akong tutulan. Kung binabanggit ko man ang Diyos, no? Ipinararating ko sa mga DDS na may Diyos na dapat nilang katakutan. Na may Diyos na may makapangyarihan sa lahat. Tutulan mo ko Sino ka? Ikaw nga siguro demonyita Mag-aral-aral ka ng ugali mo Huwag ka pakialamero. Huwag mong pakialaman si Aling Marie. No? Kung gusto mo na ikaw, kagaya ko, mag-vlog ka, mag-live ka, maging vlogger ka. Karapatan kong banggitin ang kahit sino. Wala akong sinasabing masama. Sinasabi ko ang katotohanan. Kaya lumesles ka dyan. Makakadistract ka. Ayan. So, yun po mga kapatid, no? At, mga pakilamero, palibasa, inggit kayo, nandito ako, nasa harap ako ng mga tao, nasa harap ako ng social media. Nandun ako. Sa buong mundo, nakikita ako, napapanood ako. Kaya mo? Huwag ka magtago dyan sa komento mo. So, yun po mga kapatid, ang dahilan kung bakit ako ay natutuwa naman dito kay Cheese. Dahil nag-presiding officer siya, no? Pero natutuwa naman ako dun sa kanyang pag-speech. Talagang napakabilis ng kanyang bibig magsalita. Sanay na sanay. Para siyang para siyang yung nakikita ko sa na nag-aalok ng mga ang magaling. Pero wala akong tiwala. No? Wala akong tiwala. At sana hindi niya in-announce na ibalik sa BIR yung mga papel, Kasi sinabi niya, ibalik na lang daw sa BIR yung mga papel. Either na walang makukuhang katibayan doon sa sinabi sa mga papel na yun, or either na iniiwas niya na madiin ng husto si Sara Duterte. So, doon sa pagsusoli sa BIR, questionable sa isip ko yan. Gusto kong alamin talaga ang kasulok-sulukan ng dahilan ni Escudero. Bakit niya ipinababalik sa BIR, no? At yan nga po, mga kapatid, dami yung mga kaartehan ng mga nakukulong, So, nabawasan na. Ayan. Ang sabi nga dito ni Prof. Antonio Contreras, sabi ni Professor Antonio Contreras, kahapon, the defense's legal grounds appear so weak.
Yun daw defense legal ni Sara Duterte, ang grounds daw ay appears so weak. Mahina. Dinaan lang sa angas. Yes, totoo naman. If this is the best the defense can offer, then Sara Duterte should be worried. Yan. Kaya ako, habang nagsasalita tong defense lawyer na to tong counsel ni Sara Duterte, na nagsasalita rin ako, napanood niyo po ba yun? Yung mga sinare kong videos kahapon. Pinipilit niya yung 32 million, mga kapatid. Pinipilit niya na may 30 million daw na votes si Sara Duterte, dahilan para hindi dapat ma-impeach kasi ginusto raw ng 32 million. So, tayo naman, tumatakbo tayo, almost 115 ang tao sa Pilipinas. No? Ngayon, kung iginigiit nitong lawyer ni Sara Duterte na may 32 million si Sara Duterte na voters para hindi ma-impeach o hindi mapatalsik, ang hamon ko sa kanya, Attorney Sison, legal counsel ni Sara Duterte, pwede ba kahit kalahati lang ng 32 million, i-invite mo. Titingnan natin kung maihaharap mo sa taong bayan at sa buong Pilipinas ang half of 32 million voters ni Sara Duterte. Alam mo, ganito yan eh. Ngayon lang namin ikaw na-meet bilang abogado. Alam mo, attorney, for your information, mas matanda ako sa'yo, sure. 50 ka lang eh. 63 na ako. So, 13 years ang tanda ako sa'yo, no? Inabot ko ang Marcos. Inabot ko ang martial law. Pero, parang paresal tayo ng mukha. May puti lang akong buhok. Eto, no? Alam mo, noong campaign, noong 2022, aaminin ko, pati mga jeepney stations, mga jeepney drivers, kinamping ko yan. Pero nalulungkot ako. Nalulungkot ako at naaawa ako. Naawa din ako sa sarili ko. Kasi fail. Wala talagang nagsabi na Duterte kami o Robredo kami. Sigaw nila Marcos. No? Umuwi ako na Mindoro sa nanay ko. Pati ng mga kapatid ko. Nangampin ako para kay Robredo. Ang request sa akin ng nanay ko na magwa 100 years old na ngayon. Ala, ayaw ko kay Duterte. Si Marcos na lang. Yun. Bakit? Kasi, bukod sa hindi pa ganong kilala si Attorney Leni Robredo sa mga liblib na lugar, Marcos ang natatandaan nilang pangalan ng politiko. Kaya tuwing may eleksyon, pag Marcos na ang narinig nilang pangalan, either na may kontra, either na may pabor. Duterte, sirang-sira ang Duterte. Mula nung marinig nila na minura ni Duterte ang Panginoon. Hindi sila bumilib na masugpo ang drugs sapagkat marami ang nagbuwis ng buhay, pinapatay ni Rodrigo Duterte, minura ang Diyos. Sinong tanga ang boboto ng 32 million na puro lang kay Sara Duterte? Mahiya naman kayo. Alam nyo ba, kung meron man sigurong botante kay Sara Duterte, malamang nasa 12 million. At ang 20 million ay kay Marcos. Totoo yan. Totoo yan. Dahil sa pangyayaring yan, no, isinisigaw nitong legal counsel ni Sara Duterte na may 32 million. Ito pa ang aking masasabi dyan. Kung talagang kaya mong
paharapin ang 32 million na yan, paharapin mo. Welcome. Welcome naman eh. Nanonood kami. Paharapin mo. At sila mismo ang magsabi. Hindi pwedeng tanggalin sa upuan ng aming ibinoto sapagkat kung sinong nag-upo, siya ang magtatanggal. No? Parang si Job ba? Si Job nagkasakit, puro uod na katawan. Hindi niya tinanggal ng kusa ang mga uod. Ang sabi niya, Panginoon, ikaw ang naglagay sa akin ito. Gusto ko ikaw rin ang magtanggal. Lahat na minamahal sa buhay ni Job na wala. Magagandang anak, matatalino, nagkamatay, asawa niya, nag-asawa ng iba, kayamanan niya nawala lahat. Pagsubok sa katotohanan, sa tunay na pananampalataya, sa tunay na pagtitiwala, sa tunay na nasa puso. Ganyan din kay Sara Duterte at Atty. Sison. Kung nakikinig ka man, pakinggan mo ito. Subukan mong iharap ang 32 million kung kaya mong buuin na purong Duterte Sara lang ang isisigaw. Hamon ko sa iyo yan. Kung talagang gusto mong hindi ma-impeach si Sara Duterte, gawin mo ang hamon ko. At ako mismo, pag nakita ko na naiharap mo ang 30 million na yan at ang isinisigaw, Sara Duterte kaming lahat. Wow, papalakpak ako. Payag na ako na manatili si Sara Duterte. Pero kung hindi mo mahirap, huwag ka na magpilit na hindi dapat ma-impeach si Sara Duterte. Sapagkat si Sara Duterte ang gumawa ng lahat ng katarantaduhan niya, kaya siya na mai-impeach ngayon. Bakit nagkaroon nga naman ng mga piatos-piatos na yan, samantala yung mga paninda ko lang sa akin tindahan? Paano na involved sa paglustay ni Sara Duterte ng confidential fund ang mga paninda kong yan na kinukukut-kukut ko pag ako'y walang magawa? No? Kaya, kahit nakikita kong wala ka ng ibubuga, tuloy lang, kasi tuloy pang impeachment eh, wala pa yung hatol eh, ha? Tuloy mo lang, huwag ka maduduwag. Abogado ka eh, ha? Kasi nagsusubaybay ako eh, every trial sinusubaybayan ko yan, no? Aha. Anong sabi ni Randy Conalya? Ano ba po kasi pinaglalaban mo, Nay? Eh bakit bumagsak si amo mo sa survey? Pwede. Alam mo, ikaw, Randy Conalya, huwag ka magtatanong niya kasi kabubuhan niya eh, ha? Alam mo, kahit minsan, kahit noon kay Duterte, kahit noon 2022, never ako nagtiwala sa survey. Ha? Lamang na lamang daw sa survey ang Marcos at ang Duterte noong 2022 kay Atty. Lenny. Pero nakita ng buong mundo kung gaano karami ang butante ni Atty. Lenny. Sa syudad pa lang yun. Paano pa sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang probinsya? No? Kaya huwag niyo ako tatanungin yan. Yung mga survey niyo, pera-pera yan. Kailan? Hindi ko yan paniniwalaan. No? Kahit harap-harapan pa mag-survey, no way. Hindi nyo makukuha ang survey sa mga taong nasa liblib. Hindi nyo makukuha ang survey sa mga taong nag-iisip. Wala. Hindi. Eh, yun nga lang mag-alok ka ng sigarilyo sa kalye. Lahat ba ng inaalok niya bumibili? Oh, mag-isip kayo. Yan, in-explain ko na sa'yo, ha? Oh, ito naman si Pramoso. Pangit daw ako. Okay lang yan, pangit ako. Maganda naman ako sa paningin ng Diyos, no? O ano? Pangit ako kasi ayaw mo sa akin. Pero pag gusto mo ako, maganda ako sa'yo. Ganun lang yun eh. Hindi mo ba napansin nung minahal mo yung asawa mo? Kahit pangit, minahal mo kasi tingin mo maganda. Pero pag galit ka, kahit maganda, demonyo tingin mo. Yun. Palawakin mo utak mo. No? Kaya,
Yan po yung ano natin mga kapatid, yung masasabi natin dito kay attorney, no? Kaya masasabi ko talaga, totoo ang sinabi ni Professor Antonio Contreras. Cancel ka, Attorney Zison. So, ituloy mo lang kasi may bayad dyan, ha? Sayang. Huwag mong pakakabalan. Mahal yan. Nakaw, yayamang ka bigla dyan. Okay. Ayan, ano? Ito si Daryl Yap. Di ba nagpakawalang hiya ito si Daryl Yap? Bastos. Yan si Daryl Yap. Yan, nakaw. Daryl Yap. May kapatid ka, may nanay ka. Siya na. Tandaan mo yung mga pinagsasabi mo kay Attorney Luistro, ha? Panapanahon lang ang karma. Daryl Yap. Tandaan mo yan. Ayan. Ang malinaw na layunin sa likod ng mga paratang na ito ay ang pagpapatalsik sa isang vice-presidenteng inihalal na mahigit 32 milyong Pilipino. Sabi ni Sheila Zison, Attorney Sheila Zison, matauhan ka na rin dahil tinataya mo dyan yung profesyon mo eh. Paano kung may mga kliyente ka na against kay Sara Duterte, di hindi ka nakukunin? Hindi habang buhay mahawakan mong kliyente si Sara Duterte. Pag napatalsik na at wala ng papel sa gobyerno, hindi ka na kailangan yan. Tandaan mo yan. Okay, ha? Ganyan lang tayo mag-isip. Ano? Ito si Daryl Yap, ang sarap sampalin eh, ha? Escudero, ibinasura ang motion ng House Prosecution matapos ang mainit na banggaan ni na Luistro at Zison. Inalis pa nga nila yung, yung microphone. Natutuwa ako kahapon pahiya si Cayetano tinanggal yung microphone. Wala na, hindi na nakapagsalita. Una palang banggaan nila, talagang mainit na. Sabi ko nga buwan naman nung usapan palpak agad kasi nagsasalita si Attorney Luistro, sabat ng sabat itong si Zison Kaya talagang mainit. Tapos, umarangkada pa itong nanguna pa ito si Cayetano at si Pia, at si Robin Padilla. Naku po, sabi ko, patay-patayan ito. Buwan naman ng pananalita, mga palpak. Naku, buti na lang, narinig natin si Attorney Shell Jokno, kung paano siya nagsalita. Galing, parang tabak yung ni Attorney Shell, no? Di ba yung sibat, pagpalapit na sa sinisibat mo, dahan-dahan, tapos pagdating do sa katawan ng sisibatin mo, swak. Ganon ang nangyari. Galing-galing ng ating attorney. Attorney Shell, binabati ko po kayo. Salamat po sa pagiging mahinahon. Pero may tarak ang inyong salita. Salamat po. At ganon din si Attorney Luistro. Kahit na nga ba sabihin pang naging makata si Attorney Luistro, tama ang lahat ng kanyang kinakata. Batanggenyo tayo di ba? Tuwan-tuwa yung anak ko manood kay Attorney Luistro kasi syempre kababayan. Okay. At eto naman, ang sabi naman ni Attorney Rowena Guanzon, nag-Senate President ka pa, tapos di mo pala kayang mag-preside dyan. Ayun, ang pintas niya kay SP Gatchalian. Paano naman, attorney? Paano gagawin ni SP Gatchalian kung nagpresenta si Escudero? Kung hindi man nagpresenta si Escudero, at kung ayaw niya presiding officer, nagtaasa ng kamay, sana hindi na siya pumayag na magtaasa ng kamay. Sana sinabi na lang ng Escudero, ikaw na SP, andiyan ka na rin lang naman, ikaw na mag-preside. O diba? Wala ginusto rin naman ni Escudero pakialam niyo ba doon? Attorney, lumagay tayo sa tama. Kayo naman inakasama namin nun kay Attorney Leni Robredo sa kampanya. Ano po ba yun? Diretsahan lang po ako magtanong. Huwag po kayong magagalit Attorney Guanzon, pagkakasama tayo nun sa Rosas, anong nangyari sa inyo at kayo ay nasa berdehan na ngayon? Nilinlang nyo lang ba kami? Uso po ba talaga ang baliktaran? Uso po ba talaga ang balimbing? Ang alam ko po, ang balimbing, may matamis, may maasim. Tsaka talagang balimbing.
Ganun po ba talaga? Sorry po kasi wag na po kayo sumali. Kung kayo po tatakbo sa 2028, wag na kayong makiisa sa labanan ng DDS at ng mga mamamayang ayaw sa mga Duterte. Kasi madadamay kayo. Lahat ng kakapit kay Sara Duterte, hindi na pagkakatiwalaan ng taong bayan. Tandaan nyo yan. Kahit dati pa kayong matino, kahit santambak pa rin yung kaibigan, sabihin na natin may kaibigan kayong ilang daang libo, hindi po kayo mananalo. Dahil ang bilang ng botohan ay milyon. Kaya huwag nyo po pairalin na kumikiling kayo, kayong mga tumatakbo, kayong mga kakandidato sa 2020, tandaan nyo tong sinabi ni Aling Marie. Tantanan nyo ang pagkapit sa isang partido. Bakit? Kakapit kayo doon sa malakas, pagkatapos tatraidorin nyo. Ngayon nakita na kung sino-sino kayo. Wala na. Kilala na kayo ng taong bayan. Malabo na kayo pagdating ng 2028. Sayang na tiwala na inyong sinira, no? Okay. Ito pa. Wow. No person shall be convicted without the concurrence of 2/3 of all the Senate members. Any party who disagrees with the decision may run to the Supreme Court. Wala naman sigurong mag-a-agree dyan na mananalo sa botohan. Wala naman sigurong magdi-disagree. No? Senator Chis Escudero, ang magdi-disagree dyan sa iyong sinabi, sa iyong patakaran na yan, ay yung matatalo sa eleksyon. Bakit nga naman? Kung 16 na yung bumoto na pinatatalsik na si Sara Duterte, di yun na. Ang tututol dyan sa sinabi mo, yung hindi aabot ng 16 at dadalhin nila yan sa Supreme Court. No? At pag dinala sa Supreme Court yan, mahaba na namang usapin yan. Gulo-gulo na naman yan, gulo-gulo. Hanggang sa umabot na ang filing ng mga kandidato, hanggang sa umabot na ang eleksyon, hindi pa natatapos yung hearing na iyan. Kaya pampagulo lang yan kapag merong nagreklamo at inakyat sa Supreme Court. At walang ibang magrereklamo dyan, kundi yung matatalo sa eleksyon. Yung 16 votes, yung 2/3, no? So, yung 16 votes, pag yan ay lumabas at pabor na si Sara Duterte matanggal, wala na magagawa. Pero, do sa mga hindi nanalo, hindi papayag yan, manggugulo yan. Bloodbath nga So, yun po yung sinasabi ko sa post natin na ang mga walang utak ay nagdadaldal ng kung ano-ano. Ayan, sabi ni Robin Padilla, humingi ako ng tulong sa Google kasi legal terms ito. Hindi naman po ako nagtapos sa UP, sa Ateneo. Nagtapos ako ng criminology at UP rin sa University of Prison. Kawawa naman talaga si Robin. Naawa ako. So, ayan, nainis ako. Dito yung mga pananalita ni Cayetano. Pakinggan nyo kahapon. Already stated as a court that we will take literally Section 3, subparagraph 6 of Article 11 of the 1987 Constitution that no person shall be Hindi ko convicted po ito pinost. without the concurrence Naka of 2/3 of all members of the Senate. Ayan. May I ask the members of this court, through the presiding justice, to consider, not today, I have a proposal, but not today, but to consider communication with the Sandigan Bayan for the attendance of Senator Dante Marcoleta and Senator Chingoy Estrada, considering that the presiding officer may correct me if I'm wrong, but if we get to Section 21, as discussed a while ago by the defense, the prosecution and defense, and we do not know what will happen. Their case may be dismissed, they can be out on bail, so we want them to be able to participate and observe the witnesses. Nakakulong Hanapin mo pa. Here.
I do Nakakulong know na that, yan, Happy pa. Senator Jingo is under suspension, but there is an argument to be made that Cayetano, the impeachment Malabo court yan. sui generis kakagulong bayan. Ayan. So, ang gusto ni Cayetano, represent maka-attend pa, makapunta pa yung dalawang nakakulong. Paano makakapunta yun? No bail yun. Ayan. The prosecution, to the unassigned public prosecutors, respectfully request the issuance of subpoenas ad testificando, directing the following witnesses to appear and testify before the Honorable Impeachment Court on July 6, July 7, and July 8, 2026 at 2 p.m. As their testimonies are material, relevant, and necessary to establish the allegations under Article 4 of the Articles of Impeachment, as well as matters necessarily incidental thereto, and for purposes of the identification and authentication of other evidence before the impeachment court. Number 1, Attorney Jeremy C. Loto, Regional Director, National Bureau of Investigation. Number 2, John Mark Talino, Senior Agent, National Bureau of Investigation. Respectfully submitted, Quezon City or Pasay City, July 1, 2026. We are not in receipt of any reservation or objection on the part of the respondent, counsel for respondent rather. However, Chair would like to ask the prosecutors, do you only request for a subpoena ad testificando or a subpoena duces tecum as well? Ayan. If I understand the record, Your Honor, please Yes, say Attorney subpoena Shell. both for ad testificandum and duces tecum. The motion filed by the prosecutors is only for a subpoena ad testificandum. That's why the Chair is clarifying. Your Honor. I stand corrected, if Your Honor, please. It's just for ad testificandum. Counsel for respondent? If I may, Your Honor, just to set the record straight, the presiding officer earlier inquired mentioned that the court is not in receipt of any objection from the respondent, but just to set the record straight, the respondent has extra budget provided in the Ayan. Yung pong pinag-usapan na yon, yung binigyan si counsel ni Sara Duterte ng 5 days para matanggap yung subpoena. At doon po, sinunod-sunod na po doon sabihin yung mga bangko na magbibigay ng statement, no, kung saan may mga nakalagak na pera sina Sara Duterte at yung kanyang asawa. So, doon po naglaylo yung si Attorney Sison kahapon. At buti na lang mabait si Attorney Shell, habang nag-explain siya, binigyan siya ng karapatan na mabigyan ng ilang araw para magawa yung mga dapat gawin. Yun po yung video na yun. So, talagang may transparency sila. Box is concerned. This box was turned over to the Senate as part of the documents, including the articles of impeachment. However, the court is not yet in custodia days of this box, given that there is no lawful order issued by the court for this box to be turned over to the Senate. More so that it is not yet offered in evidence, not even as of yet marked. The chair therefore orders that the BIR box, closed, sealed, and as it is received, be sent back to the BIR or the Bureau of Internal Revenue without prejudice to any action that the court may take if a motion will be filed by either party for the issuance of a subpoena, and we shall await action, if any, by the BIR Commissioner should that time come. Order. The first article we will be presenting will be Si Attorney Article 4 Shell. on grave threats. Second will be confidential funds, Article 1. Third, bribery. That is Article 3. Bribery. And the fourth is unexplained wealth, Your Honor. Apat. That's Article 4. No, two. I'm sorry, Article 2. I stand corrected. So the sequence of presentation shall be Article 4, Article 1, Article 3, and then Article 2. Yes, that is correct, Your Honor.
So I presume that beginning tomorrow, Yan. once we issue the subpoena Yun, for your first tinalakay na po kanina yung mga article na yun. Yung mga, Mr. Presiding Officer, the Honorable Cheese Escudero, the Honorable Senate President, Honorable si Atty. Luis Tur po yan. Siguro napanood nyo na yan, ano? Capacity. At yan nga po. Ito. Nanunood din pala ang magkapatid, no? Pulong Duterte hopes impeachment trial will be conducted fairly, professionally, steer clear of distractions. Kayo lang naman ang nandidistract. Kayo lang naman ang unprofessional. Kayo lang din naman yung hindi fair. Ay, dinadaan nyo sa pananakot, dinadaan nyo sa panghaharas, sa pagbabanta, sa kung ano-ano. Nakaw, yan, tantanan nyo. At ang mga distractor nyo, yung mga, yung mga, tawag dito, yung mga DDS nyo, yung mga distractor sa mga usapin, no? Tumatama lahat sa inyo yung mga sinasabi mo, pulong. Yan, no, mga kapatid. So, kahapon po, ayan. So, kahapon po, habang nanonood ako ng hearing, sinend sa akin yung video ng kapulisan na nakadampot kina Marcoleta. Kaya hindi ko ganong na intindihan, basta pinost ko na lang at pinanood ko kahapon, kagabi. Kaya naintindihan ko. So, sa isang coffee shop pala na huli, sa Starbucks ba? Doon na huli, sabi nila, kusang loob silang sumuko, pero doon pala nahuli. Okay, so yan po muna mga kapatid. Basahin ko po muna ang inyong mga komento ditong ilan na aking at nako, ito pa ito mga na to kakaawa na tong mga to. Ayokong mag sana, pero napupuno yung comment section ko ng puro kabalahuraan, kaya po binablock ko na lang. So, gusto ko rin naman mabasa yung magagandang komento ng ating mga kababayan, pero hindi na sila pagkomento kasi puro balahura na yung nakakomento dyan, no? Huwag po kayong padadala, huwag yung patulan, lampasan nyo, basta mag-comment kayo ng gusto nyong comment, para nagbabasa din po kasi yung mga taong involved sa ating live. So, magandang nababasa nila yung mga comment nyo, no po? Kung sino yung pabor sa kanila. Pero nakikita naman yan kasi marami naman ang nanonood. Sa views, nakikita yan kung gaano karami ang nakakapanood ng ating live. And gaya nga po niyan, yung pabor na komento natin sa mga matitino natin politiko, hindi nila makita. So, lampasan nyo lang po ang mga balahura, tapos ikomento nyo yung gusto nyong ikomento. So, hanggang dyan na lang muna tayo mga kapatid, at see you po ulit, no? Flaby, hello, no? And, si Flaby, yan si Raisa, Rayu, tinatanong niya, ano daw meron sa 2028, ang mga DDS siguro to. At si, ayan, sabi, Jaime Vicente de Boma, malamang election for presidential. Ayan. Shoutout po sa inyong lahat, mga matitinukong taga-subaybay, mga kapatid na nakafollow kay Aling Marie. Kayo po ay pinasasalamatan ko ng husto, sapagkat kung wala po kayo dyan, wala rin po akong mapaparinggan ang aking mga sinasabi na nagmumula naman sa lahat ng nangyayari sa ating bansa at pawang katotohanan ng mga opinyon at katwiran. So, maraming salamat po sa inyong lahat, at huwag nyo na pong patulan yung mga DDS, at tandaan nyo po, laging nakatunghay sa atin ang ating Panginoong Diyos, at nakikita niya ang tama at mali, at sinusubaybayan niya ang bawat isa sa atin. Kapag tayo ay nasa tama, tayo ay lalo niyang ginagabayan. At kapag nasa mali, meron po siyang palo sa mga taong ganyan. So, salamat po ng mga kapatid. I love you. Kain na po tayo ng hapunan. I love you all. Bye-bye. See you again. Okay po. God bless you all. I love you, mga kapatid.